Una sa lahat, traslasyon na may halong sapakan. Agawan ng lubid. Pati mga pulis at deboto, tensyonado. Nagkainitan pa, may hinimatay at meron ding namatay. Ang lahat ng yan sa gitna ng dagat ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Alamin ang update sa nagpapatuloy pa rin traslasyon live. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Prosesyon ng andas, ilang oras na stuck sa Arlegui Street. Mabagal ang usad at posibleng abutin hanggang mamayang madaling araw. Bilang ng mga namatay sa gumuhong tambak ng mga basura sa Cebu City, umakyat na sa 3. State of calamity, pinag-aaralan ng ideklara sa gitna ng nag-alborotong Bulkang Mayon. Habang ang Bulkang Taal nagkaroon ng pagputok ngayong araw. Opisyal ng AFP sinibak sa pwesto matapos mag-post online ng pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Low pressure area nagbabadyang mabuo malapit sa Mindanao. Alam mga Korean idol na trending dahil cover ng magazine. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang inyo pong napapanood ay ang live na kuha ng andas sa Vergara Street sa Manila. Mabagal ang usad ngayon kumpara noong nakaraang taon. Nagsapa rin ang mga deboto riyan. Kaya naman ayon sa organizers ng prosesyon, posibleng umabot higit 21 oras bago makabalik ng Quiapo Church ang imahen ng Poong Jesus Nazareno. Marami pa rin mga debotong nag-aabang sa Arlegui Street para masilayan ang pagbabalik ng andas. At live po mula sa Arlegui sa Manila, nasa frontline ng balitang yan, Mobile Journal Francis Rivera. Francis, malapit na ba dyan ang andas? Bok, sa kinakatayuan natin, hindi pa natin matanaw yung andas ng Poong Jesus Nazareno. Pero kitang-kita pa rin natin dito yung dagsa at talagang makapal na volume ng mga deboto na nag-iintay para dito sa andas. Bok, kanina pa nga sila dito, kaninang umaga pa sila nandito at yung iba nga dito ay naglatag na, nagdito na rin sila nagluto at talagang sila na rin yun ang mimigay ng pagkain at mga tubig doon sa mga debotong uma-attend dito at nag-aabang din dito sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Bukod dyan, Bok, tuloy-tuloy din yung mga nire-rescue ng ating mga medic team, mga rescuer team dito, kung saan nga karamihan sa kanila ay yung mga natalisod, yung mga natusok, nakaapak ng mga stick, at yung mga sumabit sa alambre o bakal. Kasi majority mga nandito ngayon ay mga nakapaa. Kaya mahigpit pa rin ang paalala nila, lalong-lalo na yung medical team dito, lalong-lalo na dun sa mga nagbibenta na sana ay itapon ng maayos yung mga stick para hindi na makasakit o makadagdag pa doon sa mga naitala natin dito ngayon sa Arlegui. Bok? Okay, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera. Jam-pack din ang mga debotong naghihintay sa pagbabalik ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church. At humingi tayo ng update noon doon mula sa ating partner na si Mian Los Baños. Bok, kumusta na ang mga debotong nag-iintay dyan? Bok, handang-handa nang magpamorningan dito sa Quiapo Church yung mga debotong naghihintay pa rin sa pagbalik ng Poong Nazareno, yung andas ng Poong Nazareno dito sa kanyang tahanan sa Quiapo Church. Dahil mismo mga organizers na nga ang nagsabi, gaya ng nasabi mo kanina, mukhang hihigitan yung 21 hours noong 2025. Ang hindi na lang natin alam ay kung hihigitan ba yung pinakamahabang inabot o pinakamatagal na inabot ng traslasyon, which is more than 22 hours noong 2012, Dahil sa mga oras nga na ito, nasa Vergara Street pa lang siya. At kung titignan mo yung ruta,
Bok, malayo pa yan. 13 stops or actually 14 stops pagkasama dito sa Quiapo Church. When in fact, yung mga organizers targeted na by 7 p.m. dapat nangyayari na yung dungaw sa San Sebastian Church, which until now, mag-11 p.m. na hindi pa nangyayari. So talagang yung mga tao dito at yung mga deboto dito, nakikita nyo sa aking likuran, ay itong sa Plaza Miranda katapat mismo ng church ay it seems like hindi ganoon karami, Pero pag makikita ninyo dun sa Quezon Boulevard, punong-puno pa rin ang mga deboto na naghihintay sa pagbabalik nga ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Bok, nakausap ko ang ilan sa kanila at ang tinatanong natin, anong oras pa ba sila nandito, bakit kailangan nilang hintayin yung pagbabalik ng imahe ng Jesus Nazareno. Marami sa kanila, Bok, 12 midnight pa kagabi. So, wala na silang tulog. So, 12 midnight sila nandito, naglakad ng nakapaa mula sa kung saan silang galing. May Pasay, may Malabon. And then, dumiretso sila ng Quirino Grandstand, nagmas, inihatid nila pasulong, yung andas. And then, every now and then, ito yung mga talagang deboto, pumupunta dun sa mga streets kung saan dumadaan yung prosesyon at pumapasan ng lubid. And then by around 7 or 8 p.m. Bok, naabutan ko sila dito ngayon, kanina, nagpapahinga. Ang ilan sa kanila natulog na muna dahil gusto nga nilang makapagpahinga ng konti para at least pagbalik ng imahe ng Jesus Nazareno sila ay masigla at punong-puno ng buhay. Tinatanong ko, bakit kailangan? Kung nasa Quirino Grandstand naman na kayo, bakit kailangan hanggang dito sa Quiapo Church? Alam mo, Bok, ang paniwala ng mga kapatid natin, para maging kumpleto yung kanilang panata, mas mainam daw na mula doon sa paghatid sa umpisa ng traslasyon hanggang sa matapos ay mahihahatid nila dito sa tahanan sa Quiapo Church ang imahen ng Poong Jesus Nazareno. Bok. Okay, Bok, ba't parang Paskong-Pasko pa yung background mo dyan? Marami nakikitang parol. I'm sorry, again. Ba't Paskong-Pasko pa yung background mo dyan? May parol pa nga sa likod ko actually. Puro parol. Oo, baka in-extend nila para siguro sa dami pa rin ng tao, But, may I say pala, Bok, bago ko makalimutan. Ito na yung huling mass. Okay. Sa ngayon, until 11 p.m. It started at 3 p.m. Early yan hanggang ngayong 11 p.m. And then, tapos na, hihintayin na lang nila ng mga tao, ng mga deboto dito, yung pagbabalik ng andas ng Poong Nazareno, Bok. Bok, bakit daw kaya mas mabagal o parang tila mas mabagal ang andas sa ngayong taon? Mabagal talaga, Bok. Dahil ang paliwanag dyan ng mga organizers, aggressive or mas aggressive yung mga deboto natin ngayong taon na to. When we say aggressive, marami daw yung hinaharang mismo yung andas, yung harapan ng andas. And then nagdadasal sila doon, and then aangat sila or yung sasampa pa rin sila kahit paulit-ulit na nating sinasabi na wag na nga at hindi nga po yan ina-advise ng church, pero talagang gusto pa rin nilang mahawakan at least yung glass, yung sa taas, yung balding taas, so gusto talaga nilang makaangat doon. So, ang nangyayari, parang nagkaka-choke point every so often. Kasi ang nangyayari dun sa andas, nag-aatras abante siya. Dahil, syempre, kailangan namang sagasaan, di ba? So, kapag humarang, magsa-stop, and then aakyat, and then pabababain nila. So, may mga pagkakataon nga raw, Bok, sabi ng mga organizers dito, na nauuna yung andas, nahuhuli yung lubid. Kasi sa dami ng tao, nahahatak yung lubid papunta sa likuran. So, syempre, hihintayin na naman nila yon. That is why, dun nga sa Arlegui, Bok, umabot ng 4 hours. I think, sa mga station so far, yung Arlegui ang may pinakamahaba talagang pakatagal, 4 hours. And at some point, babalik ulit dun pag titignan mo yung ruta. So, hindi pa enough yung 4 hours. Mukhang madadagdagan pa dun sa kahabaan ng Arlegui State, Bok. Oo nga baka ma-reckless driving yung nagmamaneho ng andas kasi may driver yan sa loob Anyway, maraming salamat at babalagan ka namin, Mayan Los Baños. Nagsapakan at naghabulan ng ilang deboto sa gitna ng prosesyon sa Maynila. Meron pang muntik ma-stroke at nasugatan na kailangan tulukan ng anti-tetano. Nasa frontline ng balitang yan, Mon Gualvez. Sa gitna ng prosesyon, nagsapakan ang mga debotong ito pasado alas 5 kaninang hapon sa Arleguet Fraternal Street sa Maynila. Hindi sila agad naawat at naghabulan pa. Nagkagirian at nagtulakan din ng mga pulis at ilang deboto.
Kaliwat kanan din ang mga nasugatan sa prosesyon, gaya ng dalawang lalaking ito na nagkagalos sa paa. Agad naman silang ginamot ng mga first aid responder. May kinailangan ding magpaturok ng anti-tetano. Parang alambre sa may wifi. Pumasok sa daliri ko yung 4 na wire. Kaya pinilit ko na ilakad dito para mapatignan. Meron ding nabukulan ng mabagsakan ng kapwa deboto na sumampa sa andas. Kinailangan siyang dalhin sa ospital dahil bigla na lamang siyang nahilo at nagsuka. May mga isinugod din sa command center sakay ng stretcher. Ang 20 anyos sa babaeng ito, hinimatay ng makipagsiksikan at mahirapang makahinga. Nag-complain siya ng numbness ng lower extremities. So ito ay simptomas na maaaring nagkakaroon ng stroke ang ating pasyente. Pasado 2:00 ang hapon naman nang mapigtas ang lubid na nakakabit sa andas ng Poong Jesus Nazareno sa Quezon Boulevard. Mag-aalas 6 na ng gabi sa Arlegui Street nang naikabit ang ipinalit na lubid. Sa dami ng mga deboto, higit 4 na oras nagtagal ang andas sa Arlegui bago tuluyang nakaliko ng Fraternal Street pasado 8:00 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sabay sa pag-usad ng andas, walang patid ang pagdating ng mga deboto sa Quiapo Church para dumalo sa misa at magabang sa pagbabalik dito ng imahe ng Poong Nazareno. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Kanya-kanyang hatak ang mga debotong ito ng lubid na yan habang nasa ibabaw ng Center Island sa Quezon Boulevard sa Maynila. Mula yan sa andas ng traslasyon sa Poong Jesus Nazareno. Sa tindi ng pakikipag-agawan, nauhulog na ang ilang deboto. Pero ang lubid na yan, naputol na pala mula sa prosesyon. Sinubukan itong kunin ng ilang deboto, kaya pinilit namang agawin ng mga Hijos del Nazareno hanggang sa maibalik sa Quiapo Church. Dahil sa naging komosyon, humarang na ang mga pulis. Nangyari yan sa gitna ng oras-oras na misa. Marami sa mga debotong hindi na makapasok sa loob ng simbahan, nagtiyaga na lamang kahit sa likod ng mga harang. Gaya ng pamilya ni Nanay Jennifer Antonio na binitbit pati ang mga apo. Dala-dala rin niya ang maliit na imahe ng Poong Nazareno na pilit niyang pinabasbasan. Di rin niya maiwasang maiyak habang nananalangin sa mahal na poon. Tiwala po ko na siya makakatulong sa problema namin. May ilang foreigner din na nakiisa sa selebrasyon, gaya ni Alexa Nunez galing Brazil. It's beautiful. I love the Filipino spirit, very faithful and always with God. Aminado ang organizers ng traslasyon, hindi nila maaabot ang target na 15 oras na prosesyon. Napabilis man daw ang pag-alis sa Quirino Grandstand hanggang sa National Museum, pero inabot naman daw ng 6.5 oras ang andas mula Finance Road hanggang Ayala Bridge na nasa 1 kilometro lamang. Nagkaroon pa nga ron ng kaunting problema sa estado ng andas. Sa harapan ho talaga, yun yung medyo nagiging problema natin ngayon. Kaya sumusubsubo yung ating andas. And every time nadadaan ito sa may mga lubak o kaya naman ay pataas, mahirap po talagang isampa dahil medyo sumasayad na ho talaga yung harapan na portion nito sa ilalim. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Isang tabloid photojournalist naman ang namatay sa kasagsagan ng pagkocover niya ng traslasyon. Kinilalang pumanaw na si Ito Son. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, inatake sa puso si Son. Umakit siya sa gusali ng Manila Police District Station 5 para sana kumuha ng larawan ng pag-usad ng andas. Dito na po siya biglang nag-collapse. Naisugod pa siya sa ospital pero dineklara ring dead on arrival. Nagkatrangkaso na rin daw noon si Son nitong mga nakaraang araw pero pinili pa rin niyang mag-cover. Ang pagliliw naman ng pamunuan ng Quiapo Church, hindi raw ito maituturing na casualty mula po sa okasyon. Na maalam sa kaninang umaga at ayon sa impormasyon na nakalat namin, ito ay matagal na siyang may sakit. Mayroon ho siyang trangkaso noong pang nagsisimula malamang ang palik at inatake sa puso kaninang umaga. Umakit na sa 3 ang mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City. Pahirapan pa rin ang paghahanap sa higit 30 natabunan. Nasa frontline ng balita si John Roa ng News 5 Visayas.
Umabot na sa 3 ang na-recover na bangkay ng mga nasawi, habang ang mga na-rescue na survivor agad isinusugod sa ospital. Sa pinakahuling tala, 12 na ang nasagip mula sa guho. Ang buong pasilidad nagbagsakan ang pundasyon matapos bagsakan ng gabundok na basura. Kaya ang mga rescuer pahirapan para matuntun ang 34 na nawawalang empleyado. Kabilang sa nawawala ang asawa ni Nanay Jeremy Espinosa. Baka sakali makita ko asawa ko, hindi pa yun kumakain kagabi pa. Hiningi ko ito dahil makita siya. Naabutan namin siyang may bitbit na kanin at pansit para raw pag nakita na ang kanyang asawa ay may kakainin ito. Nagtatrabaho raw ang kanyang asawa sa pasilidad bilang engineer. Mabigat ang dibdib ko. Mabigat dibdib ko. Maasa pa rin ako, makita ko siya. Kahit hindi siya yung sumasagot, praise the Lord pa rin ako, umaasa ako na makita pa siya. Si Micaela Miyamo naman napahagulgol dahil hindi pa rin nailalabas mula sa guho ang kanyang inang si Maylene. Ako mama ba, buhi lang unta. Sa gitna ng operasyon, nakarinig kami ng sumisigaw mula sa natabunang pasilidad. Nang kausapin ito ng rescuer para malaman ang kinalalagyan, hindi na ito muling narinig. Ang problema ng mga otoridad, posibleng bumigay pa ang struktura kapag pinasok nila ito ng tuluyan, kaya mas mahirap ang gagawing rescue operation. Kaya habang naghihintay ang mga kaanak ng mga nawawala, nagmamagandang loob ang residente at magkapatid na sina Erlita Irana at Nida Borbon na magluto at mamahagi ng pagkain. Kwento nila na aktuwa nila ang aktwal na pagguho. Hinahalin tulad nila yan sa sumabog na bulkan. Ay, murag yung bulkan, sir. Uy, parang bulkan sa lakas ng pagsabog. Nabungkal ang gabundok na basura. Murag bulkan nga ni Utbo. Sing lakas ng bulkan ang pagsabog, tapos gumuho na. Nagsiliparan ang mga debris, mga plastic at mga styro. Ninanawagan ang mga kaanak ng biktima sa national government na paimbestigahan ang nangyaring pagguho, lalo't nakatayo ang pasilidad sa tabi ng gabundok na landfill, bagay na lubang napakadelikado. Ayon kay Mayor Nestor Archival ng Cebu City, magsasagawa sila ng imbestigasyon sa insidente kung may nakitang kapabayaan ang pamunuan ng pasilidad. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas! Viral ngayon ang umiikot na umunoy social media post ni Army Colonel Odi Mongao kung saan inatras na raw niya ang kanyang suporta kay Pangulong Marcos. Agad niyang pinaikot ng mga kritiko ng administrasyon gaya po ni retired General Romeo Poquis na kinusuhan nitong linggo lamang ng inciting to sedition. Anong nakalagay sa umunoy pahayag ni Colonel Mongao? Inaatras na raw ni Mongao ang kanyang personal na support sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Sa ibang mga social media pages naman, may iba pang kumalat na umunoy pahayag ni Mongao, wala na raw moral ascendancy ang Pangulo na mamuno sa ating bansa. Para lamang pumalinaw, tinignan namin ang mga social media accounts ni Mongao pero hindi po namin nakita ang mga pahayag na ito. So mahirap kumpirmahin kung galing nga sa kanya ang mga pahayag o kung binura na ang mga ito. Pero ano pa man, sapat na raw ito para tanggalin si Mongao sa kanyang pwesto ni General Mike Lojico, ang pinakapinuno ng AFP Training Command. Si Mongao kasi ang commander ng AFP Training Support Group at Training Development Center sa Army Training Command. Medyo sensitibo rin ito dahil ang Training Command ang humuhulma sa pag-iisip at pakikitungo ng mga sundalo at opisyal ng AFP. Ngayon, kung totoo nga itong mga pahayag, may sabit kaya si Mongao. Kung ordinaryong Pilipino lamang, walang kaso yan. Pero iba kasi ang patakaran para sa mga sundalo. Ang mga sundalo po ay governed ng Articles of War o yung Commonwealth Act 408 of 1938. Sa Article number 63, pinaparusahan ang disrespecting the President, Vice President, or the National Assembly. Sa Article 64 naman, ang disrespect toward a superior officer. Ang parusa sa mga ito, dismissal from the service o anumang
at anumang ipataw pa na parusa ng isang court martial. Yang Articles of War din ang ginamit ng mga nakaraang administrasyon laban sa mga sundalong naglunsad po ng mga mutiny or withdrawal support sa nakaupong administrasyon. Bakit tila mas maigpit ang patakaran para sa mga sundalo? Wala ba silang freedom of expression? Sa totoo lamang po, restricted ang kanilang freedom sa ganyan. Isa yan sa kabalintunaan ng isang demokrasya, na ang institusyon na nangangalaga sa demokrasya ay inherently undemocratic. Matagal na po ang doktrina na nililimitahan ng military service ang ilang constitutional rights ng mga nasa serbisyo. Kasama po yan sa isang social contract. Hindi unrestricted ang free speech sa militar dahil mas mahalaga sa hanay ng mga sundalo ang political neutrality para mapanatili ang disiplina at ang chain of command. Pahabo lamang po, ngayong gabi lamang inanunsyo ni General Lojico na kusa na pasailalim na si Monggao sa military control at siya raw ngayon po ay fully cooperating na sa kanilang investigasyon. Showbiz tonight na tayo. Eksklusibong nakatsikahan ng News 5 ang Pinoy Pride na si Gwyn Dorado. Gusto niya raw umuwi sa Pilipinas para makapag-perform after na kanyang achievement sa Korean show na Sing Again. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Overflowing with gratitude ang Pinay singer at second big winner ng Sing Again 4 na si Gwyn Dorado. Sa exclusive kwentuhan with News 5, shinare ni Gwyn ang lessons ng kanyang journey. Before I came here to Korea, I was full of thoughts. As I went up the round po, like, second round, third round, na-realize ko na wala po akong oras para isipin yung ibang bagay. If you overthink things, walang mangyayari. So, I think that's one of the biggest things that I learned. Si Gwyn ang nag-iisang Pinoy at foreign contestant sa season ng nasabing talent show. Kaya ramdam daw niya ang pressure na iangat ang Pilipinas sa world stage. Na-pressure lang po ako sa oras na binigay. So sabi ko sige practice lang tayo, wag na natin masyadong isipin ng, deeply. Natalo si Gwyn sa online voting pati na sa streaming and live voting. Pero siya ang panalo para sa mga judge. 2 beses pa nga siyang nakakuha ng almost perfect score. Also, there was also thoughts running in my mind na, well, baka second, And it's okay na kung second. Kasi it's been a long journey. And so, to go up here is not a joke. Pero it's okay. I'm okay with the results. After her Sing Again journey, naka-line up na ang iba't ibang proyekto kay Gwyn under her Korean management. Pero ang pangarap niya, I would love to come back home and have an event there, have a concert. And I hope the Filipino people then accept me, as an artist. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Nang iintriga ang netizens kung mag-on na sina Richie Rivero at ang celebrity daughter na si Juliana Gomez. Spotted ang dalawa na magka-holding hands sa isang mall. Nagtatawanan pa nga sila habang paalis. Bago niyan, spotted si Richie sa SEA Games sa Thailand kung saan naglaro si Juliana. Wala pang kumpirmasyon sa real score sa dalawa. Si Juliana ay ang solong anak ni na Leyte Representative Richard Gomez at Ormoc Mayor Lucy Torres Gomez. Marami pa akong ichichika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, ilang beses nagka-tensyon. Bulkang Mayon at Bulkang Taal sabay nag-alboroto. At panibagong low pressure area nagbabadya sa susunod na linggo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa.
Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Yan naman po ang sitwasyon ngayong gabi sa San Sebastian Church kung saan magaganap ang taunang dungaw. Marami nag-aabang yan. Ang tradisyon po na dungaw ay isa sa mga highlights ng translasyon. Isa itong ritual kung saan inilalabas sa balkonahe ng San Sebastian Basilica ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian oras sa dumaan ng prosesyon ng Poong Jesus Nazareno. Inihahalin tulad yan ng iba sa tagpo ni Maria at ang anak na si Jesus bago ipako sa krus. Sa mga oras na ito po, kaya natapos na yung huling misa dito sa Quiapo Church. At kung makikita ninyo sa aking likuran, kita ba? Ay tuloy-tuloy naman yung pagpapapasok sa mga deboto. That is to fill the church para doon na sila maghihintay nung pagbalik nung andas ng Poong Jesus Nazareno. Just to give you siguro an advancer, a glimpse, ano ba yung ine-expect oras na bumalik dito? It's going to be a very lively crowd, Bok, dahil na-cover na rin natin ito dati. At talagang punong-puno ng tao, ibinabandera yung kanilang mga towel, kanilang mga panyo, sumisigaw ng Viva Nazareno, At yun yung ine-expect nating mangyari dito. And then, itong place na to, itong square na to na nasa harap ng church, which is sa Plaza Miranda, ine-expect natin yan, i-clear yan kapag malapit na yung pagdating ng andas ng Poong Nazareno. At ang matitira na lamang dyan ay yung mga hiyos at yung mga pulis to make sure na tuloy-tuloy yung pagpasok ng andas at nung mismong imahe ng Jesus Nazareno papasok ng church. At dahil wala nang ang misa by that time, papasok na lamang siya, and then yung mga tao sa loob and even dito sa labas, pagbibigyan ng pagkakataon na makapagdasal sa harap nitong Poong Nazareno, and then after which ay ine-expect na unti-unti nang mag-uuwian yung mga deboto na gaya nga ng sinabi ko ay kahapon pa o kanina pang madaling araw. But to be clear lang, Bok, tuloy-tuloy pa rin yung pahalikan sa may Quirino Grandstand until tomorrow. At sa pagkakataong maubos or matapos na wala nang nagpa-participate sa pahalik, that's the only time na tatapusin na yung program na yan sa Quirino Grandstand. Bok, balik sa'yo. Okay, thank you, Bian. Hindi maiwasan ng tensyon at gilian sa gitna po ng translasyon. Kung hindi nagkakaagawan ng lubid, nagkakapisikalan naman ng mga deboto at yung mga nakabantay na pulis. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Nagkatensyon ng mga deboto at mga pulis sa bahagi ng Carlos Palanca Street sa Maynila. Ang ilang deboto kasi gustong sumampa sa container van kung nasaan ang media. Ang ilan naman gustong dumaan sa maliit na puwang ng container van. Pero dahil may mga pulis, nakipagsiksikan sila. Ang isang deboto nag-alis din ng barrier. Hanggang sa may umakyat na sa container. Pero agad silang pinababa dyan dahil biglang nagsiksikan naman sa taas ng container van. Nang magbabaan, isang pulis ang biglang nanulak ng deboto. Meron pa nga siyang tinapik at tila hinamon. Agad siyang pinigilan ng nakakitang deboto. Pero ang pulis nakakunot pa rin ng noo at mukhang inis. Sa huli, napakalma naman siya. Pagdating sa Quezon Bridge, muling nagkatensyon ng mga pulis at mga deboto. Nagkasagutan ng dalawang panig. Nag-ugat ang inisan ng mag-crowd control ng mga pulis dahil daraan ang andas. Sa huli ay nagkasundo pa rin ang magkabilang panig. Sa mismong prosesyon, may mga debotong nag-aagawan ng lubid ng andas. Ang ilan niyuyugyug na yan para bumitaw ang mga nakayakap. Pero kahit hirap, hindi nagpatinag ang mga deboto. Bago nga yan, una nang nagkagulo bago pa man magsimula ang mismong prosesyon. Dahil daw yan sa hindi tamang pagpila. Kabilang sa mga naipit ang ilang bata at matatanda. Ayon sa ilang nadamay sa gulo, biglang pinutol ng mga tao ang ruta ng pila, kaya nagkatulakan at nagkaipitan.
Nang magsimula naman ang traslasyon kaninang alas 4 ng madaling araw, nagkatensyon ulit. Sinubukan kasing harangan ng mga ihos ang mga deboto para hindi magsiksikan. Pero dito nagkaroon ng tulakan. Walang nagawa ang mga ihos kundi magbigay daan. Maging sa Katigbak Drive, nagkatulakan rin. Mabilis ang naging andar ng andas sa unang 2 oras pero nagsimula na itong matagalan mula Finance Road kung saan makailang ulit na nag-atras abante ang andas. Pasado alas 7 na nga ng umaga at nandito pa rin yung andas sa bahagi ng Finance Road. Ang target niyan lumiko dito sa may kanto at dumiretso sa Ayala Bridge. Pero nagkakaroon ng matinding pagbabagal dahil nga atras abante yung andas kanina doon sa may harap ng National Museum dahil sa sobrang dami ng mga tao na pinipilit na makatapik o makalapit man lamang doon sa lubid ng andas. Bagamat matagal yung pagdaan nila dito, nananatiling matyaga yung mga kababayan natin. Bit-bit yung kanilang mga gamit at mahigit sa lahat, bit-bit yung dasal para sa kanilang mga pamilya. Sa kabila ng apakan, siksikan at haba ng lakaran, para sa mga deboto, worth it daw ang paglapit sa andas. Masarap naman sa puso kasi para naman to sa Panginoon. Para sa piyesta ng Quiapo, kahit nakakapagod, sobrang hirap, masakit sa paa, masakit sa ulo, nakaka-drain, nakakaubos ng hininga. Sa haba ng panahon na experience natin, 2008 pa ako. Lahat na ng bagay na pagdaanan ko sa Nazareno. Pero lahat ng meron ako ngayon, bigay niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. At balikan po natin si Gary De Leon live mula sa Gonzalo Puyel Street. Gary, kumusta na ang nag-aabang ng mga deboto dyan? Bok, sa ngayon patuloy yung pagbabantay ng Philippine Red Cross sa mga kababayan nating nahimatay, nahihilo dito sa translasyon ng Nazareno. Nasa 800 na ang mga nabigyan ng immediate medical attention na karamihan nahilo, nawala ng malay at nagkasugat sa paa at kamay. Nananatiling mabagal ang pag-usad ng andas na dumarami rin ang kinakailangan ng rescue dahil sa pagkahilo at pagtaas ng blood pressure. Maaaring abutin daw ng 28 hours ang prosesyon ng andas kaya patuloy ang monitoring ng Red Cross. At sa talanga nila, nasa 195,000 pa rin ang mga deboto na nakasunod sa andas. Dahil sa siksikan at balyaan, nagkaroon din ng riot dahil sa pikunan sa Arlegui Street ng mga deboto. 2 sasakyan din ng media ang nasira matapos mabangga ng andas at akitin ng mga tao. May isang hotel din ang nasira ang kisame matapos daanan ng andas. Naging problema na rin ang hygiene dahil makalat na ang basura at mabaho na rin ang mga kalsada dahil sa mga urine ng mga tao. Sa ngayon, Bok, ang sitwasyon natin ay binigyan ng pagkakataon ng Red Cross at ng mga rescue na alisin yung mga tao sa isang area ng Quezon Boulevard para naman makatakbo at mabilis na dumaan yung mga rescue vehicle nila, lalo yung mga ambulansya dahil sa dami ng mga tao na hihilo at nawawalan nga ng malay. Isa sa mga dahilan nito, yung pagbagal ng andas, habang bumabagal ang andas ay dumarami rin yung kailangan ng immediate medical attention. At sa ngayon, dito sa area ko, itong kinakatayan ko ngayon, itong Gonzalo Puyat, ay inaasahan dadaan dito at kakaliwa sa area ng De Guzman Street at dadaan sa underpass sa May Hidalgo ang andas. Pero kung anong oras yan, ay hindi pa rin natin malaman hanggang sa ngayon. Bok. Okay, maraming salamat, Gary De Leon. Muling nagbuga ng uson or pyroclastic density currents ang Bulkang Mayon sa Albay. Patuloy din ang pagliwanag ng bunganga at ng daus-dus nito. Sa gitna po ng aktibidad ng bulkan, nirekomenda ng gobernador ng Albay ang pagdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Mula sa malayo, tanaw ang sinag ng nagbabagang lava sa bunganga ng Bulkang Mayon kagabi. Sinabayan yan ng rockfall events o pagguho sa crater na kalaunan nagdulot ng uson. Ayon sa FIVOX, dumoble ang uson kumpara kahapon. Ang uson na pinaghalong volcanic gas, mainit na abo at mga tunaw na bato mula sa bulkan umabot sa layong 1.5 kilometers hanggang 2 kilometers sa Meisig Gully, Bunga Gully at Basud Gully. Ito yung mga natural na kanal o lagusan na nabuo sa dalisdis ng bulkan. Kinaumagahan, makapal na fog naman ang gumising sa mga residente sa Kamalig, Albay. Pero ayon sa alkalde, walang dapat ikabahala dahil hindi naman ito konektado sa bulkan. Kasi usually foggy lang kami early morning. Pero ngayon kahit tanghali foggy pa rin.
Kaya siguro sa panahon natin. Sa panahon. So wala naman dapat ipangamba. Wala naman. Ang nagiging problema talaga lang natin, hindi natin makita si Mayon. Yes. Kung ano ang nagiging activity niya, kung clear sana yan, nakikita natin kung saan papunta yung hangin, saan papunta yung volcanic materials, medyo kampante tayo. Mistulang ghost town na ang 30 barangay mula sa iba't ibang bayan at lungsod na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon. Abandonado na rin ang karamihan sa mga taniman ng gulay. Pero ang magsasaka na si Bobby Lopira na abutan pa namin kanina na naghabol sa pag-ani ng mga sayote. Umabot sa 6 na sako ang naisalba niya. Maraming abo na kasi dyan sa taas. Kasi masira naman yan, sayang naman. Sabi ng pulis dyan, pwede makakuha ng mga gulay dyan, pasaglit man lang. Kasunod ng ashfall kahapon, nabalot ng abo ang ilang pananim, kaya nababahala ang mga magsasaka na hindi na nakakabalik sa kanilang taniman sa paanan ng bulkan. Siyempre, hindi namin alam kung masisira na yan. Siyempre, kung umatake yung usok na yan, abo, yung tawag, siyempre masisira na yung mga tanim. Si Emerson, problemado naman sa mga naiwan nilang hayop. Yung mga alaga namin doon, yung mga wala kaming mapaglilipatan. Dahil sa aktibidad ng bulkan, hindi isinasantabi ng Albay Provincial Government na itaas pa sa Alert Level 4 at 5 ang Mayon. Pinaghahandaan ang paglikas sa mas maraming residente na sakop ng 7 to 8 Extended Danger Zone. But then, syempre, hindi ka naman pwedeng mag-prepare lang sa maliit. Magpe-prepare tayo dun sa malakihan na. So, pag extended 7 and 8, that is mga 79,000 na mga tao na ililikas. So, malaki-laki. Inirekomenda na ni Governor Noel Rosal na isailalim sa state of calamity ang lalawigan para magamit ang quick response funds. Prioridad din ng LGU na bigyan ng relokasyon ang mga bakwit lalo't bawal tumira sa 6-kilometer PDZ. We will work with the NSA. Ang sabi ko lang sa mga mayors, they have to seek a land. Pag may land sila, tingin ko madali na yan. Kasi nandyan yan ang occupancy. And this will be a big accomplishment of Albay. Hindi lang yung disaster management, but to be able to attain na magkaroon tayo ng long-term solution. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Nagkaroon ng minor eruption o bahagyang pagputok sa Bulkang Taal sa Batangas. Ayon sa PBOX, nagsimula ito bandang alas 7 ng gabi. Tumagal yan ng 4 na minuto. Nanatili sa Alert Level 1 ang Taal. Manatiling nakatutok sa News 5 para sa mga updates tungkol sa Taal. Susunod, kumakalat na super flu. Dapat nga bang ikabahala? May sagot dyan ng DOH. Panibagong low pressure area nagbabadya sa susunod na linggo. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming Bok, nandito pa rin tayo ngayon sa harap ng Quiapo Church at kung nakikita ninyo sa aking likuran, medyo nag-clear na itong harapan pero puno yung mismong church. Just to clear, ang huling misa pala ay ngayon, 11 to 12. Yan yung huling misa dito sa Quiapo Church and after that, tapos na, hihintayin na lamang yung pagdating ng andas ng Poong Nazareno. Samantala, punta lang tayo sa konting color story. Alam mo, Bok, bukod sa buhay na buhay ng mga deboto, buhay
buhay din ang negosyo dito sa paligid ng Quiapo Church at maging doon sa mga dinaanan ng andas, Lalong-lalo yung mga pagkain, itlog na nilaga, inihaw na pusit, noodles, palamig, name it, meron. At syempre, ang patok na patok talagang bilhin dito, Box, lalo sa paligid nitong Quiapo Church, ay yung mga souvenirs for the Nazarene, Nandiyan yung mga replica mismo, selling for 250 pesos to 1,000 pesos. Nandiyan yung mga bracelet, yung mga kwintas, from 25 pesos to 100 pesos. And of course, yung mabenta dyan ay yung mga bimpo, yung mga towel, yung mga panyo na 20 pesos. Tinanong ko yung mga nagtitinda, kung nagbaba na ba sila ng presyo kasi patapos na itong translasyon. Sabi nila hindi sila nagbaba ng presyo. Same price lang daw sila simula ng mga nakaraang araw dahil sa dami ng tao, marami pa rin daw ang namimili sa kanila sa ngayon. So, maraming namimili dyan kasi many believe na blessed din yan kahit mga ibinibenta lamang dito sa tabi ng Quiapo Church. So, yun muna yung latest habang hinihintay pa rin natin yung pagdating ng andas ng Poong Nazareno dito sa Quiapo Church. Balik muna sa iyo dyan, Bok. Tiniyak ng Department of Health na walang dapat ikalarma sa pagtaas ng kaso ng super flu sa Amerika at sa United Kingdom. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, noong Hulyo o Agosto pa ng nakaraang taon na itala mga kaso ng super flu. Nasa 17 kaso raw ang natukoy sa Metro Manila pero lahat ay nakapag-recover naman. Ilan sa mga sintomas ng super flu ay lagnat, ubo, sipon, pananakit ng kalamnan at labis na pagkapagod. May paalala mga eksperto para iwas sa flu. Sa mga vulnerable population, hindi lang yan ordinaryong ubo, hindi lang yan ordinaryong lagnat because some of them will have difficulty of breathing, mahirapang huminga. Minsan it can present as atake sa puso or even a stroke. Kaya siguro ang abiso natin, itong mga 50 or 60 years old and above, particularly those na hindi pa nabakunahan, they should wear the face mask. Mga kapatid, posibleng may mabuo na low pressure area sa ating bansa. Sa forecast ng Metra, sa Martes ito makikitang mabubuo sa timog silangan ng Mindanao. May tsansa yung dumikit sa Mindanao at sa Visayas. Hindi yan nalalayo sa forecast ng Pag-asa kung saan katamtaman ang tsansa nito na maging unang bagyo ng 2026 sa susunod na linggo. Tatawagin po yung bagyong Ada, pero mataas pa ang tsansa na magbago ang forecast. Sa ngayon, patuloy namang magpapaulan sa ilang lugar ang hanging amihan, shear line at ang easterly winds. Maulan ng Sabado sa Cagayan Valley, Aurora, Nueva Ecija at ilang lugar sa Quezon at Bicol Region. Posibleng umulan sa hapon sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro, Visayas at sa Mindanao. Abangan, pagdaraos ng pista ng Poong Nazareno, dinaan din sa isang video game. At BTS members, pamatay ang face card sa cover ng iba't ibang magazines. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Wala pang comeback pero ngayon pa lang sunod-sunod na ang magazine cover ng BTS with their face cards never declining. Latest dyan si V na may pa-abs pa. Siya ang cover ng February 2026 issue ng GQ Korea. Serving visual din si Jimin in his charming and cozy vibes sa February issue ng Vogue. Kapansin-pansin din ang ash blonde hair niya. Una na ring inilabas ang cover preview ni Jin para naman sa February issue ng Marie Claire Korea. Si Jungkook naman, nagtrending din recently sa kanyang hot photoshoot while flexing his abs and tattoos sa Rolling Stone UK. Sa March 20, nakatakdang mag-comeback ang BTS with a full album and concert. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Friday mga kapatid.
At para naman sa ating pabawang pampag-good night, pagpupugay sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ang naka-good vibes nating kwento. Ang traslasyon inilagay sa Roblox. Parang tunay ang mga ganap na yan sa traslasyon, pero virtual lamang po yan. Gawa yan ng isang grupo ng Kabataang Katoliko. Pagbibigay din yan ng pagkakataon sa mga deboto na hindi nakadalo ng personal sa traslasyon na makilahok sa pagdiriwang sa pamamagitan ng digital simulation. Sorry, ano yung Roblox? It's a, gay, ayan, Bok, ayan. Ay, Ano, ayan konti yan? lang. Isa game yun eh. Ano, Pakita ulit natin yung Roblox. Kasi alam niyo naman, generation. Ayan, Bok. Yan. Lego. Roblox. Akala ko parang yung pampaputi ng balat eh, Roblox. Ano ba yung... Ha? Ano yun? Ano yung pagpuputi, Bok? Hindi ba parang ganun ang pangalan ng pampaputi ng... Alin? O yung powder? Ba't alam mo? May ganun ba? Ay, iba talaga generation ni Sir Ed, so hindi tayo makarelate. Pero yun na nga, yung mga Roblox na ngayon, Lego. Baka magkasala ako. Ngayon lang ako bumawi, Sir Ed. Oh, sige, Traslasyon sige. pa na. Sige. Traslasyon. Traslasyon. Yes. Bagay na bagay yung kulay mo sa di ba? Parang yung kulay ng Nazareno, yung suot niya, di ba? Hindi ko alam Hindi ba? kung maganda ba yun? Kakulay na, Sir. Teka, Or- baka matrobol ako sa Simbahang Katolika. Teka, sige, goodbye na nga tayo ng buong 45 minutong paghimay sa malaking headlines. Balta at diskusyon pa sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kami ang inyong kapatid sa Balta at sa Public Service. Kasama ng aking partner na si Mianos Banyo sa Roseo. Ako po si Ed Lingao. Walang iwanan sa Frontline Today.